Thank you. Good morning. Please sit down. Thank you. Secretaries Gingdeles and Dinky Juliano Soliman. I'm sorry. Excellencies of the Diplomatic Corps, members of the Cabinet present, Chair Zenaida Brigida of the National Commission on Indigenous Peoples, partners of I Am for Peace campaign, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Isa na po sa marahil sa pinakakaraniwan na pamilyar na salita ang kapayapaan. Bawat prinsipyo, bawat hangaring nakalimbag sa konstitusyon ng bawat bansa sa daigdig, anumang uri na kanilang gobyerno ay naghahangad na makamit ito. Ang nakakapagtaka, palaging may hindi nagkakasundo. Hindi pa rin nauubos ang mga nagtatalo. Hindi pa rin nauubos ang nagpapasiklaban sa kung anong ruta ang pinakamainam na tahakin. Pero oras na tinanong mo kung ano talaga ang gusto nilang mangyari, kung ano ang nais nilang maatim, iisa at nagtutugma naman palagi ang kanilang sagot, kapayapaan. Ang tanong ngayon, bakit ba napakailap nito? Bakit ba sa tuwing sa tingin natin ay abot kamay na ang kapayapaan, saka naman kinakalad ka dito palayo ng panibagong sigalot? Nakakalungkot mga aminin. Hawak po ng Pilipinas ang world's longest running communist insurgency. 42 taon na po ito. Ibig sabihin, sa loob ng mahigit 4 na dekada, wala pa rin napapanday na pinal na kasunduan ang pamahalaan at mga grupo ng mga rebeldeng komunista. Ibig pong sabihin, may halos 2 henerasyon ng mga Pilipino ang nabigo nating handugan ng payapang pamumuhay. Ang tanong, bakit? Dahil sa halip na makipag-ugnayan, pinipili ng ilang makipagbangayan. Napako tayo sa nagtutunggaling kaisipan at armadong hidwaan. Ang nakakalungkot, tila ang dami ng mga nabalam na negosasyon at natisod na ugnayan ay saring bilang ng mga inosenteng Pilipinong nadadamay sa mga digmaan. Naintindihan po natin ang ugat ito. May ilang pinili na lamang mamuhay sa anino ng takot at karahasan. May ibang sumuko at manhid na sa dating mapaninlang na sistema, habang ang iba namay namulat na sa kultura at ideolohiya ng armadong pakikibaka. Gayunpaman, tulad din natin silang naghahangad ng katahimikan at nagtatanong din sa sariling, kailan ba matatapos ang madugong bangayan? Ilang bangkay pa ba ang kailangang paglamayan bago manahimik ang mga armas? Kahit ano pang sukatan ang gamitin natin, wala po tayong napala sa mga walang katuturang bakbakan. Kaya naman tayo nagbubuklod sa araw na ito. Sa kabila ng magkakaibang larangan, prinsipyo o kaisipan, nagkakaisa tayong tumataya upang manaig ang kapayapaan at ipagsigawan sa bawat sulok ng ating bayan na I am for peace. Nagpapasalamat at sumasaludo tayo kina Kalihim Gingdeles at mga panel chair Atty. Alex Padilla at Atty. Marvic Leonen. Gayon din sa buong Office ng Presidential Advisor on the Peace Process, hindi lamang sa tagumpay ng kanilang kampanya, kundi sa pagtutulak ng mapabilis ang pagbubuklod at katahimikan sa bansa. Nais ko rin bigyang pugay ang ating mga peace ambassadors, ang ating mga artista, musikero at manlalarong Pilipino na nagmulaman sa iba't ibang larangan ay buong pagkukusang nagbigay ng suporta para sa malawakang kapayapaan. Hinihikayat ko rin ang iba pang kumpanya na maging bahagi ng Business Partners for Peace na kasalukuyang binubuo ng Golden Arches Development Corporation, Philippine 7 Corporation, Zesto Corporation, DIY Marketing Corporation, M Concepts and Style at ABS-CBN Corporation upang makiambag sa paghahayag ng kahalagahan ng kapayapaan gamit ang kanilang produkto at serbisyo. Hudyat ang pakikiisa ng iba't ibang sektor ng ating lipunan namulat silang hindi lang gobyerno ang may obligasyon dito. Nakaatang sa balikat ng bawat Juan at Juana de la Cruz na ang ilaw ng kapayapaan at tungkulin nilang manindigan para siguruhin hindi ito kailanman magdidilim dahil sa armadong hidwaan. Ito rin ang prinsipyong tumitimon sa pamahalaan. Kaya naman lahat ng kilos natin ay nakatuon sa pag-aayon ng mekanismo at solusyon para sa pangmatagalang pagkakaunawaan. Ang resulta,
Mula 2010 hanggang 2012, patuloy na buwababa ang insidente ng engkwentro sa pagitan ng ating mga sundalo at MILF. Sa katunayan, mula Enero hanggang Agosto ng taong kasalukuyan, 0 encounters pa po tayo at sana manatili po doon. Maliban sa mahigit 600 rebelding sumuko at nakabalik na sa kanilang pamayanan mula nang tahakin natin ang Trinidad, may halos 350 dating rebelde rin tayong nabigyan ng immediate livelihood assistance. Bilang puhunan sa kinabukasan ng kanilang mga anak, may 100 scholarship grants din tayong inihandog para sa kasalukuyang school year. Tuloy-tuloy din ang biyayang handog ng payapa at masaganang pamayanan o PAMANA program na nakapagbukas na ng halos 1,400 bagong bahay sa North Cotabato at Maguindanao. Gayon din ang mahigit 55,700 na benepisyaryo ng ating community-driven development projects. Bakit ba natin ginagawa ang lahat na ito? Dahil habang nagtatalumpati ako ngayon, may isa pa rin musmo sa Samar na mas mahusay pang magkalas ng Armalite kaysa sa pagdugtungin ang simpleng abakada ng alpabeto. At sa isang liblib na barangay sa Mindanao, may isang paslit na natutong magbilang hindi sa loob ng silid-aralan, kundi sa gitna ng evacuation center kasama ng ibang mga pamilya na ilang taon nang hindi pa rin makabalik sa kanilang mga tahanan dahil sa hidwaan. Ito mismo ang gusto nating baguhin. Ang bukal ng lahat na inisyatibang ito, tigil putukan. Ang hangad natin, kasunduan. Ang layunin natin, ang pagputol sa siklo ng karahasan, kawalang pag-asa at kahirapan. Dahil bukod sa kapayapaan, gusto rin nating tiyakin sa susunod na salinlahi na may mamanahin silang maayos na paaralan, malinis na ospital, disenteng kabuhayan, patas na katarungan, respeto sa kultura at kasaysayan at pagkakataon para sa lahat. Walang sino mang magulang, Muslim man, lumad o Kristiyano, panig man sa kung anong ideolohiya o nagtitiwala sa gobyerno ang nanaising magpalaki sa kanyang anak sa isang bansang may mansa ng kaliwat kanang bakbakan. Kung nais talaga nating maghilom na ang mga sugat ng madugong engkwentro at digmaan at mabura na ang pilat ng negativismo at agam-agam sa ating lipunan, panahon na upang isantabi ang tunggalian sa ideolohiya, paniniwala o reliyon. Ngayon nagsisimula na ang pagsasakatuparan nito, tiyak na ang sasalubong sa susunod na salinlahi ay isang bagong umaga kung saan hindi ang pagsabog ng kanyon o ang amoy ng pulbura ang araw-araw nagugulantang sa kanila. Sa halip, gigising sila sa tinawag na manok, sa bango ng kapit, bagong lutong almusal at sa mainit na yakap ng kanilang magulang bawat umaga. Kaya natin itong mararating at makakaasa kayong gagawin ko ang lahat para matupad ang mga ito. At mapabilis itong makamit kung nagkakaisa tayo tungo sa mas tahimik na bansa. Tara, samahan ninyo ako, ihatid natin sa mas mapayapang bukas ang bawat Pilipino. Ako po si Benigno Simeon Aquino III and I am for peace. At bago po ako magtapos, kanina po'y nagtatalo kami ng ating dalawang kalihim kasama sa entablado at amin pong pinag-uusapan lahat ng ating mga ambassador. Talaga naman pong may katiyakan na katahimikan kung lahat tayo nakikialam. At sabi ko kung ganito ang kalibre ng mga kasangga natin nagtutulak na kapayapaan, paano tayo hindi magtatagumpay? Lalo na kunyari, maghihikayat tayo ng mga bagong membro. Nandito po si Apple, sinamahan pa ni Noel, at siyempre yung ating Platinum Awardee na si Ann Curtis. No, baka mag-ahandog ng awit habang naghihikayat tayo sa lahat. Magandang araw po. Maraming salamat sa lahat.